Maya-maya ay nakikipag-usap si Akira kay Jill at tinanong niya kung paano niya kilala si Crow. Ipinaliwanag ni Jill na matagal na panahon na ang nakalipas at tumatanggap pa noon si Crow ng mga disciple, at isa sa mga disciple na iyon ay ang nanay ni Jill. Pero hindi nito kinaya ang training kaya nabaliw siya at noong panahong iyon ay wala nang ibang mag-aalaga kay Jill, kaya inampon siya ni Crow at wala siyang galit kay Crow sa nangyari sa kanyang ina dahil siya mismo ang pumili na sumailalim sa training, at mabuting tao si Crow na tumulong na sa maraming tao kasama na si Akira. Alam ni Jill ang request na ginawa ni Crow at anuman ang piliin ni Akira, sinabi niyang dapat malaman nito na kahit mukhang malusog si Crow pero kaunti na lang ang oras niya kung mananatili ang sitwasyon, kaya dapat magdesisyon na si Akira sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon ay bumalik si Knight para magbigay ng update sa investigasyon na ipinagawa ni Akira sa kanya. Ipinaliwanag niya na may natagpuan siyang surveillance device na ayon sa utos ni Graham at ang purpose daw nito ay bantayan ang mga nanalo sa contest, kabilang dito si Amelia. Dahil doon ay napagtanto ni Akira na kailangan na talaga niyang gumawa ng aksyon laban kay Graham, maya-maya ay bumalik na rin ang iba sa dahil kumpleto na sila at tinawag ni Akira sina Amelia, Asahina, Tsukasa at Crow para sumama sa kanya sa likod na kwarto dahil may kailangan siyang pag-usapan. Tinanong ni Asahina kung ibig sabihin ba nito ay sasama na siya sa kanila, pero bago siya sumagot ay tinanong muna ni Akira sina Asahina at Tsukasa kung totoo bang sumali sila sa beauty contest, dahil pinaghihinalaan nilang tina-target nito ang mga nananalo. Inamin ni Tsukasa na gusto nilang patunayan ang sarili nila sa pamamagitan ng paghinto sa kidnapping, pero sa huli ay wala naman silang masyadong nagawa dahil si Amelia mismo ang humawak sa sitwasyon. Sinabi ni Akira na alam na niya ang kakayahan nila kaya hindi nila kailangang patunayan iyon sa kanya, ngunit bago niya pagdesisyonan kung sasama ba siya sa kanila mula ngayon, kailangan niyang tiyaking hindi na muling matatarget ni Graham si Amelia. Masaya si Crow na marinig na gusto ni Akira na ayusin si Graham kaya't sinabi niyang makikita nila si Graham sa Urok City, kung saan ito kasalukuyang nagsisilbing Guildmaster ng Adventurers Guild at idinagdag ni Crow na kung matutupad ni Akira ang request niya, maaari niya mismo itong gabayan sa Demon Continent at makakatulong ng malaki ang kaalaman niya roon. Dahil papunta si Akira sa Urok ay nagalok si Joel na dalhin ang natitirang miyembro ng Hero Party at hintayin na lang si Akira sa labas ng Demon Territory para magkita sila roon. Naglabas siya ng mapa at tinanong kung saan nila gustong magkita at itinuro ni Asahina ang isang lugar sa mapa na sa tingin niya ay maganda, pero agad itong tinutulan ni Crow. Hindi maintindihan ng iba kung bakit ayaw niya roon pero biglang naalala ni Jill na nakatira ang nanay ni Crow malapit doon at ayaw niya siguro itong makita. Nalito si Akira dahil sinabi ni Jill kanina na kaunti na lang ang oras ni Crow dahil sa edad niya, pero kung ganoon bakit buhay pa ang nanay nito at iginiit ni Jill na mahaba-habang kwento iyon. Iminungkahi ni Crow na dapat silang magkita sa ibang lokasyon kung saan matatagpuan ang isa sa mga safe house ng dati niyang party. At lahat ay pumayag sa kanya kaya't nagsimula na silang maghanda para sa paglalakbay. Kinagabihan ay natapos ng mag-empake sina Amelia at Crow para sa biyahe papuntang Urok pero si Akira ay nasa labas pa, bumibili ng mga libro dahil tatagal ng 5 araw ang biyahe at ayaw niyang ma-stuck na walang ginagawa sa mahabang paglalakbay. Dahil nagkaroon ng pagkakataon si Amelia na makausap si Crow ng private ngayon, sinabi niya na may 2 bagay siyang gustong sabihin at una, hiniling niya kay Crow na tigilan ang paglalagay ng bigat sa balikat ni Akira, pero sabi ni Crow ay simpleng request lang naman iyon at kung iniisip man iyon ni Akira bilang pabigat o hindi ay hindi na niya problema iyon. Medyo naiinis si Amelia sa ugali ni Crow tungkol dito pero hindi siya makapagtalo dahil may request din siya, hiniling niyang tanggapin siya ni Crow bilang disciple pero tinanggihan na siya nito minsan kaya tinanong ni Crow kung bakit niya iniisip na magbabago ang isip niya ngayon. Nakiusap si Amelia na pag-isipan niya ulit dahil tina-target siya at ayaw niyang maging dahilan para mapipilitin si Akira na gumawa ng bagay na ayaw niya. Nakita ni Crow na seryoso si Amelia tungkol dito at alam din niyang mas malakas siya kaysa sa karaniwang tao, kaya hanggat hindi siya mababasag tulad ng ibang disciples niya noon ay baka sulit naman siyang sasanayin. Nangako si Amelia na hindi siya bibigay kahit anong pressure kaya't pumayag si Crow na sanayin siya. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik si Akira kaya oras na para umalis pero bago sila umalis, sinabi ni Jill na may ibibigay siya kay Akira. Noong kinuha ni Akira ang mga gamit na inihanda ni Seren para sa kanya,
may maliit na bag siyang nakalimutang kunin sa upuan at kahit wala siyang ideya kung ano ang laman, kung intended iyon ni Seren para kay Akira na malamang ay mahalaga iyon. Pagkatapos noon ay umalis na sina Akira at ang iba kaya't naghanda na sina Tsukasa at ang iba pang heroes para sa biyahe papunta sa Demon Continent. Pagkalipas ng 3 araw sa loob ng karwahe ni Akira, abala si Amelia sa training niya pero halos hihimatayin na siya sa pagod. Kaya sinabi ni Crow na pwede na siyang huminto para sa gabi at nagpasalamat si Amelia sa break at agad natulog para makapagpahinga bago sumapit ang umaga, at hindi pa nakita ni Akira na sobrang pagod si Amelia ng ganito. Sinabi ni Crow na nakakabilib na umabot si Amelia sa ganitong punto sa loob lamang ng 3 araw dahil karamihan sa mga dati niyang disciples ay sumusuko na sa 2nd araw, pero hindi na siya nagulat dahil kilala ang Elf Princess sa pagiging matatag. Ang teknik na muling ginawa ni Crow mula sa unang hero ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang instant na gumawa ng counterspell para negate ang anumang magic basta't makita niya ito, at napakahirap nitong ma-master dahil kailangan nitong matutunan ang isang sinaunang wika kung saan bawat letra ay may magic na kayang makabaliw ng tao. Ang tanging dahilan kung bakit nakakayanan ito ni Amelia ay dahil gumawa siya ng comprehension skill para gumagaan ang bigat sa isip niya. Pero walang ordinaryong tao ang makakagawa noon at tinanong ni Akira kung paano natutunan ni Crow ang spell at bakit niya ito nakayanan kung ganoon kahirap, pero sinabi ni Crow na marami lang talaga siyang oras para pag-aralan iyon. Karamihan sa beast folk ay nabubuhay ng doble sa habang buhay ng tao, pero iba ang kaso ni Crow dahil nakainom ng kakaibang gamot ang nanay niya habang buntis sa kanya kaya't nabuhay siya ng doble pa sa dapat sana. Maaaring mukhang maganda ang mabuhay ng mas mahaba pero sa puntong ito, gusto na lang ni Crow na matapos ang lahat at ang tanging nagpapanatili sa kanya ay ang paghahangad niyang makapaghiganti para sa kanyang kapatid. Hindi masabi ni Akira na nauunawaan niya ang pinagdadaanan ni Crow dahil bilang tao, baka umabot lang siya ng mga 100 taon pero alam niyang sobrang hirap na ng pinagdaanan ni Crow. Samantala ay nasa syudad si Knight para mangalap ng maraming impormasyon hanggat kaya niya. Pero habang nagpapahinga siya sa isang rooftop ay napansin niyang nakaupo si Lati malapit sa kanya at nang makita siya ni Lati, masigla nitong nilapitan si Knight at tinanong kung ano ang ginagawa niya mag-isa doon. Kinabahan na ipinaliwanag niya na pinadala siya para mangalap ng impormasyon para kay Akira. Sa tingin ni Lati ay masaya iyon kaya't humiling siyang sumama since wala naman siyang ibang ginagawa at hindi naman siya talaga kayang tanggihan ni Mag. Kinabukasan ay dumating ang grupo ni Akira sa syudad ng Urok at sinabi ni Crow na aayusin niya ang tutuluyan nila. Habang naghihintay ay pwede raw maglibot si Akira at Amelia at gusto ni Akira ang ideya ng quality time kay Amelia. Pero hindi niya alam ang pasikot-sikot sa syudad kaya't nag-aalala siyang baka maliligaw siya katulad ni Zoro. Sabi ni Crow na naisip na niya iyon kaya tinawagan niya si Leia at pinapapunta para maging guide nila. Darating siya sa loob ng wala pang 1 oras kaya't hiniling ni Crow na hintayin nila ito sa Central Fountain Plaza. Umalis na si Crow para asikasuhin ang sarili niyang mga gawain. Dahil may oras pa bago dumating si Leia ay binanggit ni Akira na dapat na nilang ituring na totoong date ang oras na ito. Habang papunta sila sa fountain ay tumigil sila sa maraming food stalls at sinabi ni Akira kay Amelia na pwede niyang kunin ang anumang gusto niya bilang reward sa pagsisikap niya sa pag-aaral ng ancient magic sa biyahe nila. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarating sila sa fountain at maya-maya ay masiglang tumakbo si Leia papunta sa kanila para batiin sila. Masaya siyang makita silang muli at ipinaalam niya na sabik na naghihintay sa kanila ang lahat sa kastilyo at nagulat si Akira at tinanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Leia na narinig ng foster father niya na si King Exam na darating si Princess Amelia sa kaharian nila kaya't naghanda ito ng pagsalubong bilang paggalang sa kanya at pagdating nila, ipinakilala sila sa hari at sinabi nitong ikinatutuwa niya na muli niyang makilala si Princess Amelia. Dagdag niyang malapit nang ihanda ang bangkwat pero bago iyon ay gusto niyang pasalamatan si Amelia sa pagsasagip kay Leia sa dungeon. Binanggit ni Amelia na hindi na kailangan siyang pasalamatan dahil nagsimula ang lahat dahil sa pagkakakidnap sa kanya, at sina Akira at Crow talaga ang nagligtas kay Leia. Kung ganoon ay sabi ng hari na kailangan niyang pasalamatan si Crow mamaya, at natawa si Akira dahil hindi man lang siya pinasalamatan ng hari kahit nakatayo lang siya roon pero biglang hinarap siya ng hari at sinabi na may hihilingin siya sa kanya. Iginiit ni Akira na nakikinig siya pero hindi niya maipapangakong tutulong siya.
pero na-offend ang Knight Captain sa ugali ni Akira at sinigawan siya dahil naglakas loob daw siyang magsalita ng ganoon sa hari. Pinakalma siya ng hari at ipinaliwanag na gusto niyang hilingin kay Akira na patayin ang isang tao at nang marinig iyon, agad tumanggi si Akira. Sinubukan siyang kumbansihin ng hari sa pagsasabing ang assassination target ay si Graham, isang lalaki na gumawa ng mabibigat na krimen at nagdala ng kahihiyan sa royal family, pero kahit may balak ng ayusin ni Akira si Graham, ayaw niya itong gawin dahil lamang iniutos ng hari kaya tinanggihan pa rin niya ang request. Sa desperado ay sinubukan ng hari na kumbansihin siya sa pamamagitan ng mga reward at proteksyon, pero sabi ni Akira ay hindi niya kailangan ng proteksyon mula sa mga taong mas mahina kaysa sa kanya. Dahil sa sinabi niyang iyon lalo pang nag-init ang Knight Captain dahil hindi makapaniwalang tinawag siyang mahina. Humingi siya ng permiso sa hari para makipag-duel kay Akira at pumayag naman pareho sina Akira at ang hari, kaya formal na inayos ang duel at pumunta sila ni Akira at ng Knight Captain sa arena, pero bago magsimula ang laban, inihagis ni Akira ang espada niya kay Amelia dahil hindi niya kailangan ng espada para talunin ang Knight Captain. Tamang-tama ito para subukan ang mga extra weapons na ginawa ni Crow para sa kanya. Pag-umpisa ng laban at umatake agad ang Knight Captain at nagpaulan ng mga bato kay Akira, pero madali niya itong naiwasan. Mabilis at malakas ang Knight Captain pero inaasahan na iyon ni Akira. Kaya matapos maglaro ng kaunti ay nagpasya siyang tapusin na ito. Tumalon siya diretso sa Knight Captain, binasag ang palakol nito at itinapat ang dagger sa leeg niya at pagkatapos ideklarang panalo si Akira. Lumapit si Amelia sa hari at tinanong kung handa na ba nitong bitawan ang isyu. Sumang-ayon ang hari na iurong ang assassination request at hindi na istorbohin si Akira, pero sinabi pa rin niya na nakapagtataka na si Amelia ay pumili ng isang tao bilang partner dahil mas marami siyang taon na mabubuhay, at darating ang panahon na mapapanood niyang mamatay si Akira. Biglang dumilim ang mukha ni Amelia dahil pilit niya itong iniiwasan isipin, pero alam niyang tama ang hari. Kinagabihan ay papunta na sina Akira at Amelia para salubungin si Crow at habang nasa bangka, tinanong ni Akira kung bakit parang malungkot si Amelia mula nang matapos ang duel. Umiwas siya sa tanong at ipinahayag na masaya siya dahil makakasama niya si Akira, pero sabi ni Akira, siya pa dapat ang magpasalamat dahil iniwan nito ang pamilya niya para sumama sa kanya, kaya't naantig si Amelia at napaiyak, dahil hindi niya alam kung anong gagawin niya kung wala si Akira. Kaya binanggit niyang kapag namatay si Akira at sisiguraduhin niyang mamamatay din siya kasabay nito, pero walang idea si Akira kung bakit niya biglang sinasabi ang mga iyon, at pagkatapos ma-meet si Crow, dinala niya sila sa hotel room na ni-reserve niya. Maganda at marangya ang lugar at excited si Amelia dahil napakalaki ng kama, kaya tinanong niya si Akira kung gusto nitong subukan iyon kasama niya, pero sinabi ni Akira na kailangan niya itong ipagpaliban dahil may mga libro pa siyang dapat tapusin. Binanggit ni Akira na plano pa rin niyang ipaghiganti si Captain Seren kapag tapos na ang problema kay Graham. Sabi ni Crow ay sakto lang iyon at nagulat si Akira at tinanong si Crow na ipaliwanag, kaya't sinabi ni Crow na, base sa alam niya ay pinatay si Seren ng Night Ravens ng hari ng Redes. Ang mga Night Ravens na iyon ay mga mamamatay tao na galing kay Graham, at ibig sabihin, kung hindi dahil kay Graham buhay pa sana si Seren ngayon, at lubos na nagbago ang pananaw ni Akira sa sitwasyon.